Mga tol, kung naaalala ninyo ha, yung reaction video natin kagabi, 'di ba? Ang China, mga tol, ay magtatayo daw ng nature reserve dito sa Bajo de Masinloc. At ang tugon diyan ng Pilipinas ay maghahain tayo ng diplomatic protest. Pero eto mga kapatid, ang sabi rito sa balitang panonoorin natin, hindi tatanggapin ng China. Sabi rito mga tol sa title, Philippine Diplomatic Protest versus Nature Reserve sa Bajo de Masinloc di tatanggapin ng China. Ibig sabihin mga tol, nireject na nila agad yung ating diplomatic protest. Sabi rito sa report, no? Sabi rito sa description, matapos kondenahin ng Pilipinas ang plano ng China na gawing National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng ating exclusive economic zone patuloy ang ginagawang pag-angkin ng China sa naturang teritoryo, mga tol. Eto, panoorin natin ang sama-sama itong balita mula rito sa UNTV News, no? Kasabay mga tol ng mga nangyayaring korupsyon, kaguluhan dito sa loob ng ating bansa, awayan ng politika, gusto nila magkadamayan sila mga tol. Meron pa tayo isa pang hinaharap mga kapatid. Problema naman ngayon sa agawan ng teritoryo. Na tayo mga tol bilang mga Pilipino sa mga panahon na to dapat mas lalo tayong magkaisa. 'Di ba? Kasi inside at outside threat ang kinakaharap natin. Naku po. Samahan niyo ako mga tol bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin mga kapatid. Formal diplomatic protest. Ito ang hain ng Pilipinas kasunod ng plano ng China na gawing Huangyan Island National Nature Reserve ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ngunit ayon sa China, hindi may plano sila para sa loob ng exclusive economic zone natin at ito ang sabi ng China. China does not accept the Philippines' groundless accusation and so-called protest. Ulitin natin mga kapatid China does not accept the Philippines' groundless accusations. Walang basehan. Walang basehang akusasyon and so-called protest, yung diplomatic protest natin. Sabi nito we urge the Philippines to stop violating China's sovereignty, making provocation and spreading disinformation, mga tol. Pinapahinto tayo ng China, mga tol, sa pag-violate o sa paglabag daw natin sa kanilang soberanya, no? At paggawa ng mga provokasyon at pagpapakalat, spreading ng mga disinformation o mga fabricated information, mga tol. Gawa-gawang mga impormasyon. Biruin mo mga tol, kung titignan ninyo, no? Batay sa UNCLOS, which is a signatory state din sila, nakapirma sila doon. Etong Scarborough Shoal ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Tapos batay sa 2016 arbitral ruling na iginawad ng Permanent Court of Arbitration, nanalo Pilipinas. Ang Scarborough Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero hindi natin yan pag-aari at walang dapat may mag-ari dyan. Dahil yan ay traditional fishing ground ng mga bansa. Ibig sabihin mga tol, kahit na sinong bansa dapat malayang makapangisda dyan. Pero tingnan mo ang sabi ng China, hindi daw nila tinatanggap yung walang basehang akusasyon at yung tinatawag nating protesta. Diba? At sabi nila mga kapatid, tigilan na daw natin yung paglabag sa kanilang soberanya. We urge the Philippines to stop violating China's sovereignty, making provocation and spreading disinformation, sabi yan ni Lin Jian. Ito yung Chinese Ministry of Foreign Affairs. Again mga kapatid, inuulit ko hindi natin kaawa yung mga Chinese people, hindi natin kaawa yung kanilang mga produkto, hindi natin kaawa yung bansang yan. May problema tayo doon sa kanilang gobyerno.
ito tinatanggap ang mga umano'y walang basehang paratang at protesta ng Pilipinas. Giit pa ng China, hinahamon nito ang Pilipinas na itigil ang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa at pagpapakalat ng mga umano'y maling impormasyon. And stop creating factors that could complicate the situation at sea. My goodness. Tayo na naman ang masama rito. Itigil na rin nila ang iba pang mga bagay na maaaring magpalala ng sitwasyon. Ayon pa sa naturang bansa, ang planong Huangian Island National Nature Reserve ay may layuning protektahan ang ecological environment ng isla. Kalokohan eh. Kalokohan yung sinasabi nila eh. Ba't di nila gawin yan sa sariling bansa nila? Eh nandirito sila sa loob ng soberanya natin eh. Ito naman ang mariing pinasisinungalingan ng National Security Council ng Pilipinas. Ayon sa NSC, simula pa lamang noong 2016, may mga ebidensya nang nagpapakita na mismong mga mangingisdang Tsino ang sumisira sa bahura at nanghuhuli ng mga ipinagbabawal na isda. Diba? Sila ang magtatayo dyan para ma-preserve daw nila mga tol yung nature, 'di ba, para maprotektahan, pero 2016 pa lang meron na tayong mga pinanghahawakang ebidensya na sila mismo yung sumisira sa kalikasan. Kaya naman para sabihin na ang planong natural reserve ay para proteksyonan ng isla ay hindi kapani-paniwala. Pagbibigay diin ng NSC, ang totoong proteksyon sa Baho de Masinloc ay dapat sa pamamagitan ng pagtutulungan, pagiging bukas at pagrespeto sa pandaigdigang batas. Tama. Tama. Yun ang talagang pinakakailangan. 'Di ba? Yung pagrespeto sa pandaigdigang batas, mga tol. International law, not unilateral declarations. Ano yun? Yung pagsasarili. 'Di ba? Kasi ang gusto ng China, mga kapatid, pag sinabi nila, yun ang kikilalanin ng buong mundo. Kulang na lang, mga tol, tawagin nila sarili nilang international law eh. 'Di ba? O katulad na lamang nung binigay nating example, naisipan nilang gumuhit. O, atin to, 9 dash line. Eto, nasasakupan natin 'yan. Wala silang kinonsulta na kahit sino. Wala silang pinaaprubahan na kahit kanino, mga tol. Tapos biglang after ilang dekada, biglang ay teka, parang kulang yung 9, gawin nating 10. O di ba 10 dash line na ngayon ang gusto nilang ipakilala sa buong mundo? Ganun lang, mga kapatid, ganun lang kasimple para sa kanila. Unilateral declarations lagi ang ginagawa nila. At hindi sa isang panig na pahayag na naglilimita sa karapatan ng mga Pilipino na mga isda roon. Samantala, buo naman ang suporta ng NSC sa paghahain ng Department of Foreign Affairs o DFA ng formal diplomatic protest kaugnay ng naturang issue. O kahit maghain kayo sinabi na nga ng China hindi nila tatanggapin yung diplomatic protest natin. So para saan pa? 'Di ba? Pero sige, ihain nyo pa rin para meron tayong resibo. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Alright, mga kapatid, pakalinaw mga katol Sa loob ng ating soberanya, ito yung problema natin. Meron isang higante, malakas at makapangyarihang bansa na talagang gustong umangkin. Hindi lang dito, mga tol, sa lugar na to kasi sa kabuuan ng South China Sea gusto nila, kanila lang yan. Kahit na hindi yan sinasang-ayun ng UNCLOS, international law, wala, matigas pa rin ang mukha nila. At ngayon tayo bilang mga Pilipino, hindi tayo marahas na mga tao, di ba? Gusto natin diplomasya, gusto natin pakikipagdialogo, pero pinangunahan na agad nila, hindi nila tatanggapin etong protesta na to, etong diplomatic protest na to. At pinapatigil nila tayo sa paglabag daw sa kanilang soberanya. Di wow. So mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala ulit si Shobaldi. Peace out.